Konsepto ng Foreign Information Manipulation and Interference. Ito ang sentro ng inilatag na presentasyon ng press1.ph, isang news and information website at fact-checker. Kabilang sila sa mga naimbitahan bilang resource persons sa kauna-unahang pagdinig ng House Triple Committee na binubuo ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Anila, may nadiskubre sila kamakailan na mahigit 100 Chinese link X accounts na nagpapakalat umano ng paninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Layon umano ng ipinapalaganap na impormasyon na impluwensyahan ang democratic processes ng bansa. Dagdag pa nito, ang mga Chinese-linked accounts na ito ay nagpo-post din umano ng mga content na may kaugnayan naman kay Vice President Sara Duterte. Yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Hindi pa tiyak kung ang Chinese-linked X accounts ay ginawa sa loob ng Pilipinas o sa labas ng bansa. Wala pa ring pahayag kaugnay sa issue si Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang pagdinig ng House Tricom upang makagawa ng mga polisiya na magtatakda ng disiplina sa paggamit ng social media. Sa gitna ito ng paglaganap ng fake news, disinformation at cybercrimes. Kabilang narito ang issue sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.